Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Unti-unting lumalapit sa kalupaan ang bagyong Quiapo. Bukod sa Luzon, pinaghahanda rin ang Visayas at Mindanao dahil sa pinalalakas nitong habagat. Sa Cebu, may namuong dambuhalang ipo-ipo. Panibagong kalbaryo rin ang kinakaharap ng ilang nilindol sa Mindanao na nalubog sa baha. Nakatutok si Fe Marie Dumabo ng GMA Regional TV. Lagpas sa taas ng gusaling yan ang namaong ipo-ipo malapit sa Mactan, Cebu kahapon. Tanaw rin ang makapal at maitim na ulap. Bukod sa namataang ipo-ipo, ilang araw na ring inuulan ang iba't ibang panig ng Cebu. Ayon sa Pag-asa Visayas Regional Services Division, pinakamaraming ulan ang bumuhos sa mga bulubunduking barangay sa Cebu City. Kagabi, nagbistulang ilog ang ilang kalsada sa bahaging ito ng Cebu City. May ilang napilitang sumuong sa baha para makatawid. Mas malawak at malakas ang agos ng tubig sa ibang kalsada, kaya wala na halos nakadaang sasakyan. Maraming motorista ang stranded dahil sa taas ng tubig. Sa Sarangani, halos abot tuhod ang baha sa barangay Baddasan sa bayan ng Kiampa. Ito po yung bahay namin. Abutan na po kami dito ng baha. Umapaw kasi ang katabing sapa dahil sa halos walang tigil na ulan. Sa bayan ng Glan, pinalikas na ng lokal na pamahalaan ng ilang residente dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. Balik! Anak, patay na! Dahil naman sa tindi ng baha sa mga kalsada, pahirapan ang biyahe ng mga motorista sa Davao City. Pwede! Hawa diya kay makaanod ka, ginuog ko mo. Binulaga naman ng baha ang mga taga-Maasim Sarangani. Kasunod yan ng magdamag na buhos ng ulan. Umabot na ang baha sa mga kabahayan. Humambalang naman sa kalsada ang gumuhong lupa sa bahaging ito ng Arakan. Nakuhanan pa ng video ang ilan sa aktwal na pagguho. Mabuti na lang at nangyari ito bago dumaan ang ilang motorsiklo. Napag-yun ako kayong kahoy, murag matumba. Amping taon mo mga gidire, napita. Maya-maya pa, ganito na kalawak ang pagguho sa lugar. Hindi na rin nadaanan ng ilang kalsada sa Zamboanga City dahil sa mga pagbaha. Sinuspindi na rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa buong lungsod. Ayon sa Pag-asa, ang bagyong Quiapo at habagat ang nakakaapekto sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang ang Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Fe Marie Dumabok, nakatutok 24 oras. Kasunod ng pangahataw ng baton sa dalawang sundalong Pilipino, pambobomba ng tubig naman ang ikinasa ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Sa gitna po yan ng paghahatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Nahuli kami yan ng GMA News Team at nakatutok si Bea Pinlap. Isang araw matapos ang insidente ng karahasan ng China Coast Guard sa mga Pilipinong sundalo sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea, buong tapang na pumalaot ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard para magsagawa ng routine maritime patrol sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na mahigit 100 nautical miles lang ang layo sa Zambales. Pero ang ilang araw na lakbay dagat nila, sinalubong ng pagbuntot at pag-aligid ng mga barko ng CCG. Ganito na nga po kalapit ang mga barko ng China Coast Guard mula rito sa BRP Datu Dumangsil. Ang Baho de Masinloc po ay nasa 124 nautical miles ang layo mula sa Zambales na bahagi ng Luzon. Ilang beses nagpalitan ng radio challenge ang mga barko ng Pilipinas at China. This is BRP Datu Dumangsil 3012. Please keep clear of me and have a safe distance. Over. This is China Coast Guard vessel 4301. You have entered the contiguous shores of Huangyan Island. Nang makalapit ng 13 nautical miles sa sentro ng Baho de Masinloc, walang habas ng binugahan ng tubig ng barko ng CCG, ang barko ng Pilipinas kung saan nakasakay ang GMA News. So, kasalukuyan pong ni-water cannon ng barko ng China Coast Guard ang BRP Datu Dumangsil ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito rin ang barko ng CCG na dating nagbomba ng tubig sa BRP Datu Pagbuaya ng BFAR. Dito rin sa Baho de Masinloc. For over 2 minutes, the China Coast Guard 3302
ran its water cannon, but it was not a direct hit. It was just a water cannon targeting towards the BFAR vessel, but not directly hitting the BFAR vessel. Matapos ang pag-water cannon ng CCG, malapitan pa rin silang bumuntot sa BRP Datu Dumangsil. Nagpatuloy sa biyahe ang BFAR at PCG para mamahagi ng krudo, pagkain at tubig sa mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc. Ayon sa China Coast Guard, may tinaboy umano itong 2 barko ng Pilipinas na anilay nang himasok sa teritoryo nila sa kabila ng mga babala. Mula rito sa Baho de Masinloc, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nagluluksa at humihingi ng hustisya ang pamilya ng 8 taong gulang na estudyante sa Davao City. Ang biktima nasawi dahil sa umano'y pambubuli sa eskwela. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Nitong Biyernes lang nang paghahampasin umano ng notebook ng kaklase ang isang babaeng edad 8. Nitong Martes naman nang isugod siya sa ospital dahil hindi napawi ang pananakit ng katawan nang unang dalhin sa manghihilot. Ilang oras lang ay tuluyan ding pumanaw ang babae. Initial findings ng physician, meron po silang referral letter. Cause of death po is brain injury and traumatic, brain failure and traumatic brain injury. As of the moment, meron pa kaming hinihintay na medical findings, medical report ng health institution wherein result po ito ng ultrasound kasi pina-ultrasound din po yung tiyan ng bata. Kahapon ay naghain ng report ang ina ng bata sa police station kaugnay ng umano'y pambubuli sa anak ng kanyang kaeskwela. Nangyari daw po is nag-away yung 2 bata and allegedly hinampas ng subject yung batang babae ng notebook sa ulo. Inamin niya sa teacher niya na hinampas niya talaga ng notebook sa ulo yung babae. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang public school na pinapasukan ng bata. Pero ayon sa DepEd 11, naglunsad na ng investigasyon ang DepEd Davao City Division. Ang pag-employ og psychosocial intervention dito mismo sa concern nga klase og if need be kung gikinahanglan yun makita sa eskwelahan ang kinatibuk ang school population, no. Ang immediate action nga gipahiluna sa DepEd Davao City is to provide what they can provide nga appropriate assistance dito sa pamilya in town sa naingtungdan. Kinukuhanan pa ng pahayag ang magulang ng namatay na bata. Mula sa GMA Regional TV, Argil Relator, nakatutok 24 oras. May nilinaw si Senator Judge Robin Padilla sa pahayag niya kahapon na hindi dapat one-sided ang prosekusyon. Pagdidiin naman ng prosekusyon, hindi sila kundi mga Senator Judge ang dapat neutral. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa kasagsagan na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon, nagsalita si Senador Robin Padilla para pagsabihan ng prosecution na iwasan ang paghaharap ng witness na may kaso. Bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung 2 mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Sagot ng lead prosecutor, wala namang kaso ang 2 tinukoy na witness nila. We were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. Kalmado naman ang pagtatanong hanggang sa... Napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam nyo ba,
Bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Hindi nakunan sa video ng impeachment court kung ano ang ginawa ng mga tinutukoy ni Padilla na nag-iingay. Pero humingi ng paumanhin ang prosecution at nagpaliwanag sa kanilang regular press conference. Kanina talaga nagising kami lahat at pinagalitan pa kami sa front row. So may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. Senator Robin, sabi mo kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero kaugnay sa sinabi ni Padilla na sana wag one-sided ang prosecution. The prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Hindi ba? Ganon. As we say, it is the nature of the beast. Siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Matapos nito, naglabas ng statement si Padilla para linawin ang nasabi niya. Kaugnay daw ito sa sitwasyon ng ilang senator judge na hindi makadalo sa impeachment trial dahil nahaharap sa kaso. Samantalang may witness umano sa impeachment trial na nahaharap sa legal na usapin, bagay na itinanggi ng prosecution. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty. Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam niyo po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong sa Senator Judge. Sa ngayon, 3 senador ang hindi nakakadalo sa trial. Si Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta na kapwa may kasong plunder sa Sandigan Bayan. At si Senador Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Si Marcoleta sumulat sa impeachment court para payagan siyang bumoto sa impeachment trial ng bise. Nirefer ito ng impeachment court sa Senado para matalakay sa pagbubukas ng sesyon dahil ayon kay Presiding Officer Chis Escudero, kailangan amyendahan ng rules para dito. The presiding officer in this court will not act on it at this time, but instead, since we will be resuming next week, we'll be referring this matter to the Senate as a legislative body, given that it's the Senate that will be amending the rules to allow participation through a vote. Because apparently, as pointed out by Senator Judge Marcoleta, during the Estrada impeachment trial, a rule was adopted, which we are confirming, that allows the Senate President to provide a mechanism by which a senator who cannot vote, once we convene the Senate as a legislative body, I'm inclined to agree with the suggestion of Senator Marcoleta, for as long as there is no suspension. Matatanda ang sinuspindi ng Sandigan Bayan ng 90 days si Estrada noong Hunyo. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Kinumpirma ni Senate President Win Gatchalian na hiniling ni Vice President Sara Duterte na sagutin ng Senado ang gasto sa pagkain sa depensa, staff at testigo habang gumugulong ang impeachment trial. Sabi ni Gatchalian, walang pondo para riyan. Nakatutok si Ian Cruz. Ito ang liham ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Sherwin Gatchalian tungkol sa pagkain ng kanyang defense team. Nakasaad dito ang hiling na sagutin ng Senado ang gasto sa pagkain ng defense team, staff at testigo habang gumugulong ang impeachment trial. Dahil sa umunoy security concerns, nakalagay din dito na dapat magbula ang pagkain sa accredited caterer ng Office of the Vice President. Ang sulat na yan, kinumpirma ni Senate President Win Gatchalian. Hindi ko pa nasasagot dahil fina-finalize pa namin lahat itong arrangements. Anong laman ng letter, sir? Anong laman ng no yet? O it's a no already? We cannot afford it. Hindi raw ito basta-bastang magagawa. Sa rules po, pwede din ba yun? Kung may pondo kayo, pwedeng
sagutin ang pagkain ng lawyers o hindi talaga kasama? Decision na yan ng management ng Senado kung papayagan o hindi. But it's a basic issue of budget. No? Dahil nga hindi kaya ng budget dahil meron tayong ibang gastusin at we have to prioritize of course yung budget hearings at committee hearings. No? So in short, wala kaming pondo para magbigay ng pagkain sa prosecution and defense. Sabi ni Senador Ping Lacson, chairman ng Committee on Accounts, tutul siya sa request dahil posibleng malabag ang government procurement law. Aniya, may sariling caterer ang Senado na dumaan sa regular bidding. Ang hiling na gamitin at bayaran ng Senado ang caterer ng OVP ay masasabi umanong questionable at irregular. Nauna nang sinabi ni Lacson na nasa mahigit 26 million pesos mula sa budget noong nakaraang taon ang pondo para sa impeachment trial. Sinubukan naming kunin ang panig ng OVP ukol sa liham ni VP Sara pero hanggang ngayon ay wala pang tugon ng OVP ukol dito. Pero natanong sa paksa si Attorney Michael Wesley Poa ng Depensa sa pagtatapos ng Day 9 ng impeachment trial. I cannot, I can confirm na wala namang pinapayagan yata na ganun as far as I know, but I cannot dwell on the details kasi that was an OVP letter and the defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice President kasi hindi naman kami kasama dun sa pagpupulong at wala kaming any participation pagdating doon. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Itinanggi ng palasyo na may kasunduan ang Pilipinas at China na hindi magkakaroon ng bagong construction sa BRP Sierra Madre. Yan kasi ang ginigiit ng Chinese ambassador kung bakit umano lumapit ang China Coast Guard at nauwi sa pangahataw ng baton sa 2 sundalong Pilipino. Nakatutok si Ivan Mayrina. Parangal na order of Lapu-Lapu at tig 100,000 pesos sa tulong pinansyal ang personal na inabot ni Pangulong Bongbong Marcos kina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Aballe at Private Eric Lasida. Silang 2 kawani ng Philippine Navy na nasugatan ng hampasin ng mga taga-China Coast Guard malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Personal ding ipinaalam ng Pangulo na suportado ng pamahalaan ang mga sundalong tumitindig para sa soberanya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Direkta rin sinabi ng Pangulo kay Chinese Ambassador Jing Chuan na ayaw niyang maulit ito. 1 oras at 20 minuto niya kinausap si Jing nang ipatawag siya sa Malacanang. Nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. Nauna lang sinabi ng Chinese Ambassador sa isang panayam na naging constructive at hindi humantong sa sisihan ang pulong. Nadinig siya ng Ambassador ng China, nadinig din ng Pangulo ng Ambassador ng China. So with that, sana magkaroon ng mas magandang resulta. Kahit dagdagang insidente sa Ayungin Shoal sa mahaba ng listahan ng karahasan mula sa China na ikinasugat ng ating Navy o Coast Guard, umaasa ang Pangulo sa reset. Ito'y kahit ilang beses ang sinabi mismo ni Defense Secretary Gibo Teodoro na hindi na dapat pagkatiwalaan ng China. Itinanggi muli ng Malacanang ang sinasabi ng Chinese Ambassador na paglabag sa tinawag ng China ang kasunduan nito at ng Pilipinas na hindi magkakaroon ng bagong construction sa BRP Sierra Madre. Ilabas daw muna nito ang kasunduan kung merong formal na kasulatan. We are always be in good faith. Mahirap makipag-deal. Kapag ang kausap mo, iniisip mo agad magsisinungaling. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Para sa mga dancer, ang sayaw ay parang buhay. May ritmo at may mga hakbang na kailangan sabayan kahit anong tugtog ang ibigay. Ang tunay na kwento ng buhay ni Sugar Mercado, proud niyang ibabahagi at pagbibidahan sa upcoming episode ng Magpakailanman. Makichika kay Nelson Canlas. Matapos ng haling kampyon sa Season 2 ng Stars on the Floor. Totally unexpected para kay Sugar Mercado ang pagkakasali naman niya sa International Concert Tour ng Sex Bomb.
Ang mas ikinatutuwa niya, nanumbalik daw ang pagmamahala nila sa grupo. Hindi ko yun in-expect. Natuto rin ako sa buhay na hindi ako mag-expect. Ang maganda lang sa amin dahil nga tumatanda na rin, nagiging malawak na rin yung pangunawa. Okay na kayo lahat. Sobrang okay. Sa hinaba-haba-haba rin, 'di ba? Mapapatunayan din na oo, talagang love na love ko talaga yung mga ate ko and I'm so proud. Si Lord lahat 'yon, 2 dekada nakabalik kayo. Di lang premyadong dancer, kilala din si Sugar bilang isang komedyante. Sa katunayan, marami ang natatawa sa mga eksenang umiiyak siya. Pero ang tamis ng kanyang pangalan, kabaliktaran sa mga pinagdaanan niya sa buhay. Sa bagong episode ng Magpakailanman, ipapakita ang series of failures and victories niya na siguradong aantig sa puso ng mga manonood. Ang dami ko palang napagdaan ng hirap. Parang lahat yun. Tapos nandito ako ngayon. Yung binalikan mo, ate ko nga nandun kasama ko. Kung saan ako lumaki, sa Coral, sa Babuyan. Nanonood siya ng bawat eksena. Tapos naiiyak siya na naalala ko yung bahay natin na hindi tayo mayaman pero sakto lahat. Maging ang kanyang co-star na si Aaron Villena, napahanga sa mga pinagdaanan ni Sugar. At the end of the day, may struggles ka, may mga pain kang mararamdaman, pero malalagpasan mo din lahat yan. God is good all the time naman. So, kahit na anong problema or pagsubok na dumating sa'yo talaga, as long as you believe in God at talagang nananalig ka sa Kanya, I think talaga ako naniniwala ako sa prayers din talaga. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.